Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magkakasundo ng muli sina Eira at Lilet dahil sa paulit-ulit na panunuyo ni Lilet kay Eira. Hindi talaga makaporma si Renan na pauuhin si Eira na pumayag na magpakasal sa kanya. Magaling magbantay ang ate Lilet ni Eira. Abangan natin sa Lilet Matias, attorney at law. Tuluyan nang nagalit si Eira kay Lilet dahil sa pag-aakalang si Lilet ang nagpakalat ng balita tungkol sa nakaraan niya, tungkol sa aksidenteng kinasangkutan noon ni Eira sa pag-hit and run kay Mang Isko. Inakala ni Eira na magagawa ito ni Lilet dahil nabulagan siya sa brainwash na sinabi ni Renan tungkol sa isang tao na malapit sa kanya noon pero may nakaraan ng galit o away noon na naghihiganti pala sa kasalukuyan. Biglang naisip ni Eira na si Lilet lang ang posibleng may gawa nito. Galit na galit si Eira. Sabi niya kay Lilet, willing pa naman siyang ibigay ang kalahati ng yaman niya kay Lilet. Hating kapatid sila dito dahil sa pamana yon ni Mati. Pero baliwala lahat ng yon para kay Lilet dahil mas importante sa kanya na magkasundo silang magkapatid. Samantala, nalaman ni Ramir at Trixie na problemado na si Patricia sa malaking pera na nagagastos niya. Pinasakay ni Patricia ang mag-ama sa maling kwento tungkol sa pagkakaroon ng pagkakamali sa pagwi-withdraw niya at sinasabi niya na ang accountant niya sa charity ang may pagkakamali dito. Sinabi ni Trixie na makakatulong sa mami niya na humingi ng report statement ng mga expenses niya sa charity nang sa ganun mawala ang pagdududa nila tungkol sa mabilis na pag-ubos ng pondo sa charity pageant na sinasagawa ni Patricia. Kinabahan at nabigla si Patricia sa mga sinabi ni Trixie. Nagiging matalino na si Trixie tungkol sa paglutas ng mga problema dahil sa pag-aaral niya ng abogasya. Payag naman si Ramir sa ideya ni Trixie. Para sa kanya, yun ang tamang paraan para malaman nila kung saan napupunta ang mga wini-withdraw ni Patricia. Na baka nag-overspend na ang charity pageant na inaasikaso ni Patricia. Nanlaki ang mga mata ni Patricia. Sinabi niya na hindi na ito kailangan dahil kaya na niyang i-manage ang problema sa pera sa project niya sa charity. Huwag na nila ito alalahanin, siya na lang ang bahala. Pagkatapos ng ilang sandali, tinawagan ulit ni Patricia si Renan para singilin dahil nakakahalata na nga si Ramir tungkol sa nawawalang pera. Ayaw pag-usapan ni Renan sa telepono ang issue nila ni Patricia tungkol sa pera dahil baka may makarinig pa. Minabuti nila na mag-usap sa isang lugar para maayos nila itong pag-usapan. Pagdating nila sa meeting place, agad na ikinuwento ni Renan na makakapagbayad na siya kay Patricia. Tuwang-tuwa naman si Patricia, umaasa sa mga sinasabi ni Renan, pero nagbago ang mukha niya nang sabihin ni Renan na mababayaran niya lang si Patricia kung magpapakasal sa kanya si Eira. Inamin ni Renan na malaki ang mana ni Eira mula kay Meredith. Ito na ang pagkakataon ni Renan para maging mayaman at mabayaran si Patricia. Pero duda si Patricia dahil nalaman na niya ang problemang kinakaharap ni Eira tungkol sa issue nito tungkol sa hit and run na tinakasan niya noon. Sa palagay ba ni Renan papayag na si Eira na pakasalan siya samantalang litong-lito pa si Eira sa problema niyang ito? Pero malaki ang bilib ni Renan sa sarili niya na kaya niyang imanipula ang desisyon ni Eira na pabilisin ang pagsagot sa kanya para pakasalan siya agad. Magaling kasi mambola si Renan. May naisip ng paraan si Renan para palambutin ang puso ni Eira. Sa ganon, mas lalong mahuhulog ang puso ni Eira kay Renan. Isang araw, tinawagan ni Renan si Kurt. Magpapatulong siya para suyuin si Eira. Gagamitin niya si Kurt para gamitin ang platform nito hanggang makarating kay Eira ang gusto ni Renan na iparating. Gagawin ni Renan na maging daan si Kurt sa pagpapakita niya ng malasakit sa malaking problema ni Eira. Ang content na gustong ipagawa ni Renan ay tungkol sa may problema sa hit and run. Ang isang inakusahan sa hit and run ay mapapawalang sala kung nakipagkasundo na ang pamilya ng biktima
at hindi na nagreklamo. Wala nang basehan pa para buksan ulit ang kaso. Hindi na kailangan pang buhayin muli ang issue, lalo't nag-move on na ang mga tao. Nanawagan si Kurt na tigilan na si Attorney Eira Simmons tungkol sa pambabatikos sa kanya dahil matagal nang naresolba ang kaso at para magkaroon na rin ng kapanatagan si Eira. Wag na nilang i-bash ng i-bash si Eira Simmons. Ang mga pahayag niyang ito ay request lahat ni Attorney Renan Alon para mapanatag na si Attorney Eira Simmons. Gusto rin ipaalam ni Renan sa pamamagitan ni Kurt na kahit ano pang pagsubok ang danasin ni Eira, handa siyang damayan ni Renan. Sabi pa ni Kurt, kaya kung nakikinig ka man Attorney Eira, napakaswerte mo dahil may isang tao na lubusan kang minamahal at ipagtatanggol sa oras na kailanganin mo. Pinaparamdam ni Attorney Renan na hindi ka nag-iisa. Sa mga oras na ito, nasabi ni Sabrina na merong mensahe si Renan para kay Eira sa platform ni Kurt. Kaya mabilis na nanood si Eira sa vlog ni Kurt. Napapangiti si Eira sa mga mensahe ni Renan para sa kanya. Naka-smid naman si Sabrina, halatang nagseselos. Pagkatapos niyang manood, napadaan siya sa isang umpukan ng mga kasamahan niya sa opisina. Mga nakatingin sa kanya na mukhang hinuhusgahan siya agad. Nakasimangot at sinungitan ni Eira ang mga babae. Pinagalitan niya ang mga babae tungkol sa panghuhusga sa kanya. Maya-maya ay dumating si Lilet. Alam ni Eira na susuyuin na naman siya ng kapatid. Nilapitan ni Eira si Lilet. Sinabihan niya na wala silang dapat pang pag-usapan kaya makakaalis na ang kapatid. Nag-walk out na si Eira para iwasan si Lilet. Pero mapilit si Lilet sa panunuyo sa kapatid. Pinapaliwanag niya na hindi niya magagawa ang binibintang ni Eira tungkol sa issue ng hit and run. Nagkamali si Eira sa pag-aakala na magagawa yon ni Lilet. Nagalit na si Eira. Ayaw niyang makipag-usap kay Lilet. Sinigawan na niya si Lilet. Napakaliit ni Lilet pero nakakainis na siya sa pagiging makulit at matigas ang ulo. Umiiyak na rin si Lilet. Kung napapagod man si Eira, si Lilet ay hinding-hindi. Hindi siya susuko. Ipipilit niya pa rin ang sarili para lang magkasundo sila. Hinding-hindi susuko si Lilet para lang magkabati na ulit sila ni Eira. Lumambot ang puso ni Eira. Naisip niya rin, hindi magagawa ni Lilet ang binibintang niya sa kapatid dahil sa panunuyo nito sa kanya. Nakita at naramdaman ni Eira na seryoso si Lilet sa pakikipagkasundo. Kaya nabuo sa isip niya na baka nagkakamali nga lang siya sa pag-iisip ng masama sa kapatid. Umiiyak si Eira. Niyakap niya si Lilet. Pareho silang nag-iyakan. Nagsisisi na si Eira sa mga nasabi niya sa ate niya at sa hindi pagtitiwala na hindi magagawa ni Lilet ang mga iniisip niyang maling akala. Naiintindihan na rin ni Eira na nagmamalasakit si Lilet sa kanya. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.